Guro, huwag niyo po sana akong paalisin. Kapag pinaalis niyo ako, sino po ang mag-aalaga sa inyo? Guro, babawasan ko na lang ang pagkain ko araw-araw. Kahit kalahating timba na lang. Isa ka talagang patay gutom. Ito ay likas na aura ng kaguluhan. Hindi takot sa kahit anong depensa. Lahat ng natutunan ko sa buhay ko. Ay wala nang maipapasa sa iyo. Maaari ka nang umalis. Bilisan mo at bumaba ka na ng bundok. Kung maghihintay pa ako, baka mamatay ako sa galit dahil sa'yo. 23 taon na sa wakas makakababa na rin ako. Balita ko ang Kinyon Sect ay isang malaking sekta. Siguradong hindi nila ako pababayaan na magutom doon. Guro, Pingan. Ito na ang huling naipon kong pera. Kunin mo ito at bumaba ka na ng bundok. Gamit ang sulat ng rekomendasyon na ito, siguradong tatanggapin ka ng Kinyon Sect. Sige na, umalis ka na. Opo. ha ha ha. Kailangan ko muna humanap ng pera pambili ng pagkain. Paglalaruan ko ang mga ito. Binata, mabibigat na trabaho ang nandito. Masyadong malambot ang balat mo. Ano ba naman ito? Umalis ka na nga. Huwag mo kaming istorbohin sa pagtatrabaho. Aba, pwede ito. Binata, may kakaiba kang lakas. Tao pa ba siya? Sa wakas makakakain din ng maayos. Nabalitaan ko, puno ng mga kakaibang halaman ang Yanlong Valley. Kahit ano ang makuha mo doon ay sapat na para bumuhay ng tao. Nakakatakot daw sa lugar na iyon. Marami na ang pumasok pero hindi na nakalabas. Nasa panganib ang pagkakataong yumaman. Kamakailan may nakakuha roon ng 100 taong gulang na halimaw at naibenta ng 5 milyon. Ilang milyon? Mabebenta ba ng ganun kamahal ang mga damo dito? Kaya pala ang matandang iyon. Palagi akong pinapakuha ng damo sa likod ng bundok. Kahit konti lang naman ang kailangan niya. Pinapaubos pa niya sa akin ang buong bundok. Sigurado akong ibinenta niya ang mga iyon ng palihim. Ha! Ha 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 ha. Muwan King, kahit ikaw pa ang pinakamagaling sa Kinyon Sect, wala ka pa ring laban. Sinasabi ko na nga ba? Maganda nga pero walang ibubuga sa laban. Bilisan mo at lumayo ka na rito. Sige, maglaban lang kayo dyan. Kukuha lang ako ng damo. Isipin nyo na lang na wala ako rito. Ano ito? Naglalabas ng kakaibang enerhiya. Patay na sira na naman. Binabaliwala mo ako, bata, tapos na ang maliligayang araw mo. Ang tigas naman nito. Namamanhid ang kamay ko. Patay na ba siya? Isang suntok lang na patay agad ang masamang manlalaban na ito. Ano? Isang ordinaryong tao na patay ang kalaban ng walang armas. 100 taong pagsasanay ang kailangan para magawa iyon. Sandali lang po, Senior. Ako po si Muwan King, maraming salamat sa pagliligtas niyo sa akin. Malaking utang na loob ito, sisiguraduhin kong may pabuya kayo. Pabuya, ganito na lang. Kung gusto mo talaga akong bayaran, ito na lang. Ito ay 1,000 taong gulang na wild ginseng.
Hugis tao ang ugat nito. Diyos ko, ilang taon ko na itong hinahanap, Senior. Basta na lang ba ito pinitas ni Senior? Magkano niyo po ba ito gustong ibenta, Senior? Sabi ng matanda ang halaga raw nito ay 2,000. Hindi naman siguro nakakatakot. Pwede bang bawasan ang presyo? 2,000,000 pwede na. Senior, alam po naming binibigyan niyo lang ng pabor ang mga nakababata. Kaya binigyan niyo kami ng napakababang presyo. Ang ganitong klaseng ginseng kung ipapasubasta. Siguradong mas malaki pa ang halaga nito. Kaya lang ang aming Kingyun set ay hindi kasing yaman ng iba. Kailangan po muna naming ihanda ang 2,000,000. Pwede po ba kaming makahingi ng contact number niyo, Senior? Pagkababa po namin ng bundok, siguradong maiibigay sa inyo ang pera. Sana po ay makapaghintay kayo ng ilang araw. Ito ang tunay na master na namumuhay ng tahimik. Hindi na gumagamit ng mga modernong teknolohiya. Ano po ang pangalan niyo, Senior, at saan kayo nakatira? Dadalawin po namin kayo pagbaba namin ng bundok. Ibibigay po namin ang pera sa inyo. Sasabihin ko ba sa kanya? Para makuha niya ang malaking pera. Nagpapatawa ba siya? Kapag nalaman ng matanda na may 2,000,000 ito. Ako nga pala si Shen. Wala akong permanenteng tirahan. Kahit saan lang ako nakatira. Senior Shen, mga disipulo po kami ng Kingyun set. Ito po ang token ng master ko. Kunin niyo po ito. Pwede niyo kaming puntahan kahit kailan. Siguradong ibibigay ng Kingyun sect ang 2,000,000 na ito. Ako mismo ang magbibigay. Sige, hahaha. Hindi ba ako ang tinatawag niya? Pupunta rin naman ako sa Kingyun sect. Pero, bababa muna ako ng bundok para magmasid. Umalis kayo, huwag kayong lalapit. Miss, huwag ka masyadong magalit. Pwede ba tayong uminom at maging magkaibigan? Tama, nakakabagot kung mag-isa ka lang. Inaapi niyo ang isang babae sa gitna ng araw. Napakagaling naman. Saan galing ang mahirap na batang ito? Gusto mo maging bayani, ha? Umalis ka nga. Nakakainis, gusto ko pa naman siyang paglaruan. Ha 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 ha. Boss, huwag mo na siyang pansinin. Grabe, hindi naman kailangan ng bayani dito. Isa pala siyang malakas na nilalang. Hoy, ikaw. Bayani, bakit ka aalis? Hindi ba dapat hiningi mo ang number ko? Tapos yayain mo akong kumain at manood ng scene. At sa huli may mangyayari sa atin. Hoy, kinakausap kita. Bakit hindi mo ako pinapansin? Pangit ba ako? O hindi sapat ang ganda ng katawan ko? Nakita mo lang na maganda ako. Tapos ginamit mo ang pagiging bayani mo. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, aalis ka na. Alam ko na. Nagpapanggap ka lang na ayaw mo. Para maging interesado ako tapos. Magiging ikaw na ang hahabulin ko. Para ako ang manligaw sa iyo. Ang galing mo, ah. Ano ba ang nasa isip mong babae ka? Kung ano-ano ang iniisip mo. Nakita kong kaya mo namang lutasin mag-isa. Kaya wala na akong gagawin pa. Natural lang na umalis na ako. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong sundan na. Baka isipin ng iba may relasyon tayo. Nakakasira ng reputasyon ko. Sige na nga, sige na nga. Aaminin ko na mali ako ng pagkakaintindi sa iyo. Humihingi na ako ng tawad, okay na ba? Para makabawi. Paano kung samahan kitang magkwentuhan? Bilang pambayad, ano sa tingin mo? Sasamahan mo akong magkwentuhan. Bilang pambayad, hahaha. Hindi maaari. 1,000 bawat oras. Sasamahan mo akong magkwentuhan. 1,000 bawat oras, hahahamis. Sige, ano bang gusto mong pag-usapan? Pilosopiya sa buhay, pakikipagkaibigan o chismis. Sumandal ka lang sa akin. Hahaha. Pero linawin ko lang.
Hindi kasali ang iba pang bagay. Negosyo lang ito. Kailangan malinaw ang saklaw ng serbisyo at bayad para iwas gulo sa pera. Sige na. Talo na ako. Humanap tayo ng maupuan. Pwede ba ang libreng tubig na may lemon? Ako si Jiang Yuyan. Mula sa pamilya Jiang ng Bingsheng. Shen Pinyan. Nabalitaan kong kilalang pamilya ang pamilya Jiang. Bakit ang isang senyoritang tulad mo ay nakikipag-away sa mga siga sa kalsada? Naghahanap lang ng katahimikan. Mas gugustuhin ko pang makipag-away sa labas kaysa manatili sa bahay. Talagang hindi ko maintindihan ang mundo ng mga mayayaman. Pinipilit kasi ako ng mga magulang ko na magpakasal sa pamilyang Xiao. Sa tingin mo, kung pinipilit kang magpakasal sa taong hindi mo gusto, anong gagawin mo? Para rin naman ito sa kabutihan mo. Sa ugali mong iyan nakakaiba. Gusto mo bang maging maayos ang pagpapakasal mo? Madali lang iyan. Anong mali? Ako na naman. May 3 paraan. Una, bugbugin mo siya hanggang sumuko siya. Kung hindi siya pumayag, bugbugin mo siya hanggang sa pumayag siya. Ang paraang ito, sa tingin ko ay babagay sa'yo. Hindi naman basta siga ang pamilyang Xiao. Hindi ko sila kaya. Kung hindi mo kaya edi tumakbo ka. Malawak ang mundo, pwede kang tumakbo kahit saan. Basta hindi ka nila mahanap, edi ang kasal na yon ay hindi matutuloy. Hanggat nandyan ang mga magulang ko, hindi ako makakatakas. Sabihin mo na ang pangatlong paraan. Humanap ka ng taong gagawin mong palusot. Tapos sabihin mo sa pamilya mo na siya lang ang pakakasalan mo. Kapag hindi sila pumayag, umiyak ka, magwala ka at magbanta na magpapakamatay. Iyan ang hinihintay kong sabihin mo. Shen Pingan, mukhang kailangan mo ng pera. May pagkakataon ako dito para kumita ka ng malaki. Gusto mo ba? Anong pagkakataon? Maging fake boyfriend ko. Sumama ka sa akin sa bahay. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Miss Jiang, huwag kang ang magbiro. Humanap ka na lang ng iba. Paalam. Saka nga pala bayaran mo muna ang utang mo. 1 oras at 10 minuto ang lumipas. Tinanggal ko na ang butal, 1,000 na lang. Cash ba o cash? Kapag hindi ka sumama sa akin sa bahay, hindi kita babayaran. Wala naman tayong pinirmahang kontrata. Bakit naman kita babayaran? Kapag naging babae mo ako, hayaan mo na akong kainin ito. Sige, ikaw na magaling. Ayoko na sa perang ito, sige na. Hoy, huwag kang umalis. Magpanggap kang boyfriend ko at bibigyan kita ng ganito kalaki. Hulaan mo. Hulaan mo ang mukha mo. 1,000 nga gusto mo ng takbuhan eh. Magbayad ka muna bago mo ako pilitin. Sige na nga, ito na kuripot. Sa'yo na lahat. Pwede na ba tayong mag-usap ngayon? Itong pera mo. Saan ko ilalagay? Tingnan mo ang damit ko. Wala namang bulsa. Kung hindi ko ilalagay dito, saan ko ilalagay? Pambabastos ito. Miss Jiang, aalis na muna ako. Bibigyan kita ng 1 milyon para magpanggap na boyfriend ko. Para lang sumuko ang mga magulang ko. Pagkatapos nito, bibigyan pa kita ng 1 pang milyon. Ano sa tingin mo? Ano? Magkano ulit ang sinabi mo? Pagkatapos nito, bibigyan pa kita ng 1 milyon. Siyempre, 2 milyon yon. Hahaha, ang pagtulong sa kapwa ay tungkulin ko. Lalo na kung nakikita kitang namomroblema. Hindi mahalaga ang pera. Pangalawang bagay na lang iyon. Gusto ko lang talagang makatulong sa'yo. Ibig sabihin, pumapayag ka na. Sa prinsipyo, pumapayag ako. Pero mahirap kung puro salita lang. Kailangan malinaw. Una, tayo ay nasa isang business relationship lang. Sa panahon ng kontrata hanggang sa pagpapanggap lang tayo bilang magnobyo. Hindi ka pwedeng lumapit sa akin. Anong iniisip mo? Gusto ko bang mambasto sa iyo?
Pangalawa, 1 milyong down payment. Kailangan mong ibigay sa akin ngayon. Ang natitirang 1 milyon ay ibibigay mo sa akin sa loob ng 24 oras. Matapos kong makaalis ng ligtas. Bawat araw na madelay may interest na 100,000. Ibibigay ko na sa iyo ngayon ang down payment. Pero sa panahon ng kontrata, bilang boyfriend ko kailangan lagi kang nakahanda. Susunod ka sa akin ng walang pasubali. Hindi tayo pwedeng mabuking walang problema. Natanggap na ang 1 milyon. Tara na boyfriend. Punta na tayo sa mga magulang ko. Sa pampublikong lugar para hindi tayo mabuking. Pinapayagan ang kinakailangang pisikal na kontak. Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, ang trabahong 2 milyon. Siguradong seryosohin ko ito. Dapat ihanda mo ang sarili mo. Mahirap ka walang background at ulila. Siguradong tututol sila. At gagawin nila ang lahat para ipahiya ka. Para umatras ka. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling bigyan ka nila ng pera, huwag na huwag mong tatanggapin. Ano? Magkano ba? Okay lang kahit anong pagtutol nila. Gagamitin ko ang aking pag-iyak, pagwawala at pagbabanta. Sanay ako dyan. Magandang gabi po. Mama, Papa, ipapakilala ko po sa inyo. Siya po ang boyfriend ko, si Shen Pingan. Oh. Pingan. Tara. Binata. Saan ka nagtatrabaho? Galing po ako sa bundok. Sa ngayon po wala pa akong sweldo. Naghahanap pa lang po siya ng trabaho. At magaling po siya. Magiging maayos din po ang lahat. Maganda yan. Mukha siyang inosente at mabait. Hindi ganito ang nasa script ah. Malay ko ba kung anong nangyari sa kanila? Mga kabataan. Hindi mahalaga kung saan ka galing. Basta may kamay at paa at nagsusumikap. At marunong gumalang sa nakatatanda, ayos na yon, hahaha. Pambihira. Baka medyo mahirap yon. Ako po ay isang. Wala akong kwenta eh. Hahaha, isang ulila. Siguradong marami kang pinagdaan ng hirap simula pagkabata. Siguradong may mali sa mga magulang ko ngayon. Ang lolo ko na masyadong tradisyonal, gusto niya pantay ang estado. Hindi niya matatanggap si Shen Pingan. Papa, Lolo. Ito po ang pinakilala kong mapapangasawa ko, si Shen Pingan. Maganda ang buto at pangangatawan. Puno ng sigla ang dugo. Ang mata ay may liwanag pero nakatago. Magaling. Mas magaling pa sa mga walang kwentang mayayaman dyan. Napag-usapan niyo na ba ito? Pingan. Mula ngayon ituring mo itong bahay mo. Ang aming Yuyan ay lumaking laki sa layaw. Medyo matigas ang ulo. Kaya pagpasensyahan mo na siya, hahaha. Mula ngayon, pamilya na tayo. Wala nang mas magandang araw kaysa ngayon. Kumuha na kayo ng marriage certificate ngayon, ano? Akala ko ba magkakaroon ng gulo? Akala ko ba iiyak ka at magwawala at magbabanta? Bakit naging pamilya na tayo bigla? Nagtatrabaho lang ako dito para kumuha ng pera bilang temporary boyfriend. Paanong? Naging tanggap na manugang na ako ng buong pamilya. Hahaha. Pambihira. Kapag pumayag na ang lolo mo, desidido na ito. Haha. CJ, nakita ko na sa 3 araw ay magandang araw. Para sa kasal. Pingan, wala kang magulang. Kaya ang kasal na ito ay pamamahalaan na ng aming pamilya, Jayang. Heto ang pera. Medyo mabilis yata masyado, hahaha. Maano bang sinasabi niyo? Kailan ko sinabing gusto ko nang magpakasal? Hindi mo alam ang swerte mo, bata ka. Ang isang napakagandang binata na katulad ni Pingan. Mahirap nang makahanap ng ganyan.
Kapag hindi ka pa nagmadali, baka maagaw pa siya ng iba at magsisisi ka sa huli. Tama yan kung nakikita lang. Mas mabuti pa siya sa mga kaibigan natin. Magaling talaga siya. Papayag na ako sa kasal niyo, hahaha. Ang taong gusto ng pamilyang Xiao. Sino ang naglakas loob na agawin siya? Sino kayo? Wala kang karapatang malaman ang pangalan ko. Nandito ako para sunduin si Miss Jiang Yuyan sa ngalan ng pamilyang Xiao. Ang pamilyang Xiao. Si Jiang Yuyan at ang pamilyang Xiao ay hindi pa kasal. At hindi rin kami pumayag sa kasal na yon. Kaya paanong susunduin niyo siya ngayon? Ang taong gusto ng pamilyang Xiao, hindi ka pwedeng humindi. Kahit hindi pa sila kasal. Kailangan makuha ng Young Master namin si Miss Jiang. Gusto ng Young Master namin na bago ang kasal ay pagsilbihan muna siya ni Miss Jiang ng ilang araw. Nakahanda na ang mga damit ng Young Master namin. Hindi ako magpapakasal kay Xiao Renmei. Sabihin mo sa kanya kalimutan na niya ako. Miss Jiang, pinag-isipan mo ba ng maigi yan? Ang mga taong tumatanggi sa Young Master namin, wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng magandang kapalaran. Gusto ba ng pamilyang Jiang na matulad sa pamilyang Han? Mabuti naman at alam mong matakot dalhin niyo siya. Huwag kayong gumalaw, hahaha. Pwede kang umalis. Pero hindi sila. Bata, kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Bilisan mo at umalis ka na. Siga ka na nga ang lutong pa ng bibig mo. Ang pinakaayaw ko kapag nagagalit ako ay iyong nagmumura. Bakit ka pa nagsasalita? Haha. Haha. Sinasabi ko na nga ba? Pinalaban niyo ang mga tauhan natin, hanapin niyo. Mabuti na lang at nandito ka ngayon. Kundi naku. Pinalayas mo na sila bago pa man ang kasal. Aalis na ako. Ang pamilya Xiao ay makapangyarihan at si Xiao Renmei ay lalong mayabang. Napakaraming babae na ang kanyang pinaglaruan. Walang babaeng tumanggi sa kanya. Ang hindi napahamak. Ano? Narinig mo na ba ang tungkol sa pamilya Han? 3 taon na ang nakalipas nag-propose si Xiao Renmei sa panganay ng pamilya Han pero tinanggihan siya. Sa loob ng isang gabi, nawala ang pamilya Han sa Bailong. At ngayon kinakalaban natin sila. Natatakot ako na baka sa hinaharap. Mukhang hindi na rin magiging mapayapa ang pamilya Jiang. Miss, ang gulo ngayon ay labas na sa usapan natin bilang fake boyfriend. Ang pinsalang ito, isa itong malaking paglabag sa kontrata formal kong idinedeklara. Simula ngayon kanselado na ang kontrata. Pakibayaran mo na kaagad ang natitirang balanse. Ayon sa item number 7 ng kontrata natin, kailangan mo ring magbayad ng 20% penalty fee. 20 sa ganitong sitwasyon. Pera pa rin ang iniisip mo. Ano ba dapat, hindi ba tayo magkakilala lang? Parang naglalaro lang ba tayo ah? Sinasabi ko sa iyo ah, ang ganitong sitwasyon ay pag-ibig. May iba pa ba? 沈平啊，就当是我求你了，你帮帮我不行吗？ Miss Jiang, ang kailangan mo ngayon ay isang asawa na kayang harapin ang galit ng pamilyang Xiao. At hindi ako na isang peking boyfriend lang para sa pera. Ibibigay ko sa iyo. Kung totoo, 如果是真的， Papayag ka ba ano? ninakawan ako ng halik. Nilabas niya dila niya. Anong ginagawa mo? Nagmamadali ka yata. Ngayon, pwede na ba?
Hindi ako naturuan ng matandang iyon kung anong gagawin sa ganitong sitwasyon. Kung sa tingin mo ay hindi pa sapat. Iwan mo na. CJ, 那就继续吧。 Jen Yuyan, anong ginagawa mo? Suotin mo nga ang damit mo. hindi pa ba sapat ito? Ano bang gusto mo? Dadagdagan ko pa ng 5 milyon, okay na ba? Ano, sumama ka sa aking kumuha ng marriage certificate sa munisipyo? Kapag naayos ko na ang gusot sa pamilya Xiao, pwede na tayong mag-divorce agad. Kapag natapos na ang lahat, 7 milyon na. Bayad sa pagpapanggap mo bilang asawa ko. Shen Pingan, nagmamakaawa ako sa'yo, pwede ba? Shenpingan o Shenpinan. Kailan mo ba mababago ang ugali? Na lumalambot ang puso kapag nakikitang umiiyak ang babae. Jen Yuyan. Isa ka talagang sumpa sa akin. Pumayag ka na, ilipat mo na ang pera. Ngayon din bilisan mo. At saka, Pirmahan na natin ang divorce papers ngayon din, walang problema. halika, lumapit pa kayo sa isa't isa, mga bagong kasal. Halika, kukuha tayo ng litrato. Umiti ka naman, bakit ang tamlay mo? Maligo ka na. Sige na. Bakit parang wala siyang interes sa akin kahit konti? Hindi ba maganda ang katawan ko? Hindi ako naniniwalang hindi ka man lang natutukso. Aray ko po. Ayos ka lang ba? Shen Pingan, may sakit ka ba sa pag-iisip? Wala, pero ikaw ang may sakit. Ako, anong sakit ko? 生病啊？ Mahina ang kidney mo, Shen Pingan. Walang hiyang babae. Isang asong galing kung saan mang bundok. Ang naglakas loob na agawin ang gusto ko. Bakit ba ang ingay? Si Jen Yuyan ay pinapahiya ang pamilya Xiao natin. Hahayaan na lang ba natin ito? Sinong nagsabi? Isang Shenpinan na walang background. Hindi siya karapat-dapat na pag-aksayahan ng oras ng pamilya Xiao. Papa, ang ibig niyo pong sabihin ay, hindi ba normal lang na may mangyaring aksidente sa liblib na lugar? Kapag namatay si Shenpinan, natural wala nang sagabal. Titignan ko kung ang pamilya Jiang ay makakapagsalita pa. Sisiguraduhin kong makukuha ko si Jiang Yuyan. At gagawin kong sunod-sunuran sa atin ang pamilya Jiang. Tandaan mo, isa itong aksidente. Huwag mong hayaang mahalata ka ng iba. Huwag po kayong mag-alala. Ang aksidenteng ito ay sanay na akong gawin. Masyadong magulo ang buhay pagkababa ng bundok. Aalis na ako. Kim Yun-sek. Jen Yuyan. Usapan natin maghihiwalay tayo pagkatapos tanggihan ang pamilya Xiao. Ano ang ibig sabihin nito ngayon?
Shen Pingan, sa tingin mo ba dahil nagpakasal ako sa'yo, ay titigil na ang pamilya Xiao? Lanan, Ang pagpapakasal ko sa'yo ay parang pagsampal sa mukha ni Xiao Renmei sa harap ng matataas na lipunan. Sa tingin mo ba papalampasin lang iyon ng basurang iyon? umiyak ka dyan. Mga aso ng pamilya Xiao, ano pang tinutungangan nyo dyan? Sugurin nyo. Manong umalis na po kayo, hindi ko na kayo idadamay. Masaya akong nakasama kita ngayong araw. Ako ba ang klase ng tao? Walang katapusan ang mga maliliit na bagay na ito. Buwisit. Maging masunurin sana kayo. Hindi man lang marunong lumaban. Kung aalis kayo ngayon, bubuhayin ko pa kayo. Ikaw si Shen Pingan, di ba? Bitiwan niyo ako. Sumugod na kayong lahat. Ang yinyang jade pendant na binigay ng matanda. Ang kabilang kalahati pala ay naibigay sa'yo. Hanggat suot mo ito, ililigtas nito ang buhay mo. Hello, pwede mo ba akong tulungang maghatid ng tao? Shen, ligtas na naihatid sa bahay si Miss Jiang at saka. Ito ang calling card ko. Kung may kailangan katawagan mo lang ako. Inutusan ako ni Master na pumunta sa Kinyon Sect. Bantayan mo muna ang pamilya Xiao habang wala ako. CJ. Hindi mo alam ang sasabihin. Hello. May masamang balita. Young Master Xiao, pasensya na po ang mga taong ipinadala kay Shen Pingan. Nawalan ng komunikasyon. Anong sinabi mo, Buwisit? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Papatayin ko kayong lahat. Ayaw mong makipagtulungan sa akin, ha? Sige, paglalaruan ko kayo ng husto. Sa wakas nakawala na rin sa magulong babaeng iyon. Hahanapin ko si Muan King para bawiin ang 2 milyon ko. Dagdag pa ang 7 milyon ng pamilya Jiang. Maghahanap ako ng magandang lugar. Bibili ng bahay at magpapakasarap sa buhay. Ay, Sasan. Sino ka maayos ang suot mo pero bumili ka ba ng tiket? Ako ang bibili ng tiket. Kinyon Mountain Scenic Area. Ang tiket ay 80. Wala pa akong nakukuhang kahit isang kusing. Anong tinitingin-tingin mo? Bumili ka ng tiket o kumuha ka ng card o kaya umalis ka na lang. Hahaha, ate. Sa tingin mo ba pwede kong gamitin ang gwapo kong mukha pambayad, hahaha? Gwapo nga. Hahaha, di ba tingin ko rin pwede ang mukha ko? Ang ganda ng panaginip mo, mukha mo pambayad. Eh di sana ginamit ko rin ang katawan ko pambayad. Hindi makabili ng tiket, ano? Umalis ka na kung hindi lang nakakaabala. Gusto ko na sanang patulugin ka at pumasok.
At tama, may daan sa likod ng bundok, hindi kailangan ng tiket. Subukan mo kaya. Magandang ideya iyan. Sira na ba ulo niya, paano siya dadaan doon? Kulang lang siguro ako sa tulog. Namamalikmata na yata ako, lumipad siya. Hindi pwede ito. Kailangan ko pang matulog, teka. Sino ka? Ito ang Kinyon Sect. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Longhu Sect. Wala pa akong narinig na ganyang maliit na sekta. At may lakas ng loob ka pang pumunta sa Kinyon Sect namin. Umalis ka na nga dito. Oh, Sino iyan? sige nga, ipakita mo sa akin ang 18 Dragon Subduing Palms mo. Pwede rin ang Lightning Poison Dragon Drill, hahaha. Naku pere. Pumunta ka sa Kinyon Sect namin ng ganyan ang suot na parang host sa club. Hindi ka ba nahihiya? Ako ay galing, kung hindi nyo alam, normal lang. Pakisabi na lang. Humanap kayo ng mas nakatatanda, hindi ako alis. Sus, gusto mo pang makita ang mga senior namin? Sino ba sa akala mo ang sarili mo? Ang mga senior ng Kinyon Sect namin ay hindi pwedeng makita ng kahit na sino. Umalis ka na nga. Wala kang kwenta. Bitiwan mo ako. Masama na nga ang timpla ko. Ginalit nyo pa ako. Elder Son, tulungan nyo po kami. Pilit kang pumasok sa aming bundok. Tuturuan kita ng leksyon. Ano? Gusto mo rin ba? Kahit na hindi masukat ang lakas mo. Pero sumusobra ka na. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Shenpingan ng Longhu Sect. Nandito para bumisita. Longhu Sect. Isang maliit na sekta na palagi nating tinatapakan. Yung matandang Shen Huayuan na yon gusto pang bawiin ang pera niya. Nangangarap siya. Kayong dalawang tanga. Mga bulag. Siya ay isang kagalang-galang na bisita mula sa Longhu Sect. Bakit niyo siya tinatrato ng ganyan? Pumunta kayo sa parusahan. Opo. Masusunod po. Kaibigan, sumunod ka sa akin sa loob. Walang hiya. Ayos yan. Walang tao. Hulihin niyo siya. Ganito ba tumanggap ng bisita ang Kinyon Sect? Bisita ha? Isang tao mula sa hindi kilalang maliit na sekta. May lakas ng loob na gumawa ng gulo sa Kinyon Sect ko. Nandito ako sa utos ng master ko. Bilang bisita. At saka, may utang na loob pa sa akin si Muwan King ng sekta nyo. Batang paslit dahil sa kamangmangan mo. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad, papayagan kitang makababa ng bundok. At kalimutan na ang lahat. Pero kung hindi ka susunod, Huwag mong sisihin ang mga patakaran ng Kinyon Sect. sa kawalang awa sa'yo. Ang kakapal ng mukha ng Kinyon Sect nyo. Anong sinabi mo? Dahil hindi marunong magturo ang Kinyon Sect ng mga disipulo, ako na ang gagawa nito para sa inyo. Tuturuan ko kayo ng mabuti. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na lakas at tamang pag-ugali. Ako mismo ang magtuturo sa inyo ngayon. Hiya! Ikaw, ang lakas mo ay lampas pa sa inaasahan. Ganito ba ang tinuro sa'yo ni Shen Huayuan? Manahimik ka. Shen Huayuan.
Ano ang mga halamang gamot na pinaghirapan kong kunin? Binigay lahat sa Kinyunsek nyo. May utang na higit 200 milyon ang Kinyunsek sa Longhusek. Ang kayamanang ito, nilihim nyo sa akin ito. Tigil! Ikaw nga, bakit ka nandito? Senior, parang awan nyo na huwag nyo siyang saktan. Magkakilala pala talaga sila ni Wan King. Ako ang Nad. Ang taong ito ay napakayabang. Binugbog ang mga disipulo natin. Tulungan mo akong patalsikin siya. Elder son, kayo ang walang pasabing nanloko ng pera at nandamay pa. Kayo ang may kasalanan sa simula pa lang. Bakit hindi ka pa humingi ng tawad? Ako si. Siya ang nanakit sa 2 disipulo ng King Yunsek. Kahit magkakilala pa kayo, siya pa rin ang mali. Palayasin siya para itaguyod ang hustisya. Sa tingin mo ba kaya mong labanan si Senior Shen? Kung hindi ako nagkakamali, hinamak niyo rin siya. Kaya siya nagalit at sinaktan kayo. Paano niya nalaman ito? Ang ginawa niyo ngayon sa pangalan ng King Yunsek ay nakabangga ng taong hindi niyo dapat ginalit. Kahit na ano pa siya, siya pa rin ay. Paano naging makatarungan iyon? Kung hindi kayo hihingi ng tawad ngayon, sa susunod na mga araw, kayo ang magiging dahilan ng pagkasira ng King Yunsek. Grabe, niligtas pa naman kita noon. Ganyan pala ang mga tao sa Kinyunsek nyo. May gagawin pa ako ngayon. Pagbalik ko lahat ng kasalanan nyo sa akin, ipapabuti ko ng isa-isa. Senior! Hey! Bakit ko ba naiisip na nahuli ang tangang babaeng yon? Nakakaramdam ako ng pag-aalala. Jen Yuyan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Shen. Nakontak mo na ba ang iba? Walang sumasagot. Walang sumasagot sa mga tawag ko. Kapag tumawag pa ako, nakapatay na ang telepono. Nasaan na sila? Dinala na nila siya. Sabi ko sumigaw ka. Kailangan mong sumigaw. Shen. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Papatay ako ng tao. Sandali lang, may balita ang mga tao natin. Sa loob may hindi bababa sa 5 Huariel Masters at may bihag. Ang backup natin ay darating sa loob ng 10 minuto. Ikaw at ang mga tao mo. Isipin niyo na lang na wala kayong nakita. Huwag kayong makialam. Ako ang ako sa lahat ng mangyayari. Pwede kitang tulungang iligtas siya. Sinong nagsabing magliligtas ako? Pupunta ako para pumatay. Kaya mong talunin ang Huariel martial artist. Pero hindi mo alam kung gaano kalakas ang Huariel Pi. Pwede nilang patayin kahit sino. Mauuna na akong pumasok. Sumunod kayo agad. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang may ginagawa ako? Shen, pingan, tamang-tama ang dating mo. Tamang-tama lang. Huwag kang lumapit. Shen, pingan, umalis ka na bilis. Saan ka pa pupunta? 你快走，快走啊！ Ngayon kayong dalawa ay walang mapupuntahan. Ano ngayon? Nandito ang bayani para iligtas ang babae. Di ba magaling ka? Di ba magaling kang lumaban? Sa harap ng pamilya Xiao namin wala kang kwenta. Tingnan mo ang mga tao sa paligid mo. 5 Huariel, paano mo ako lalabanan?
Ngayon sa harap mo, paglalaruan ko ng husto ang babae mo, papanoorin ko sa'yo kung paano siya maging parang asong, luluhod at magmamakaawa sa akin. Hahaha. Sugurin niyo siya anong ginagawa niyo. Mga walang kwenta. Bilis umalis na tayo. Bilis. Shenpingan. Sana makatiis ka hanggang sa dumating ang mga tao natin. Ipasok niyo ang mga sasakyan. Napatay ng target ang 5 Huariong Peak sa isang tira. Hinala namin. Ang lakas ng target ay nasa Grandmaster level. Naniniwala ako. Kailangan nating maglinis pagkatapos nito. Paano nangyari ito? May buhat pa siyang tao. Paano niya nagawang talunin ang 5 Huariong Peak ng mag-isa? Sino ba siya? Paanong naging posible ito? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ako ay mula sa pamilya Xiao, hindi mo ako pwedeng patayin. Kapag pinatay mo ako, hindi ka patatawarin ng Zhujiang, naiintindihan mo ba? Lakas ng loob mo ah. Malakas ang loob ko siyempre, kaya kitang patayin. Hindi, pero ang buhay mo ay... Ay. Ah. Ah. Ay. Huwag kang matakot, iuwi na kita. El Shen, ibigay niyo na siya sa amin. Ang sitwasyong ito kailangang hawakan ng 947 biro. Hindi siya. 必须有947局带回社区。 Para yan sa aming El Shen. Ito ay para sa... Ito ang prinsipyo ng 947 biro namin, sinasabi ko sa inyo. Si Yao King, huwag kang kikilos ng padalos-dalos. Naisarado na ng team ang lugar. Huwag lumapit sa target. Ang kaligtasan ni Miss Jiang ang una. Ang target ay naresolba na ni Emerson. Ano ang 5 Huariong Peak ay napatay niya sa isang tira. Si Xiao Renmei ay nasa kamay niya ngayon. Simula ngayon, ibigay niyo ang lahat ng makatwirang hiling niya. Ire-report ko agad ito sa pinakamataas na pamunuan. El Shen, saan kayo pupunta? Pwede ko kayong ihatid. Parang mahika ang ginawa niya. Sino ba talaga siya? Shenpingan, nagmamakaawa ako sa'yo, iligtas mo ang mga magulang ko. At ang lolo ko. 我求求你救救我爸妈！ Nagpadala si Xiao Renmei ng tao sa bahay namin. Pinagbantaan niya ang buhay ng buong pamilya ko. Sabi niya kapag hindi ako sumama sa kanya, hindi niya alam. 跟他走的话， Ikaw, Renmei, kumusta na ang inutos ko? si Jen Yuyan at ang walang kwentang nagngangalang Shen. Naayos na ba ng malinis? Nasa akin ang anak mo ngayon, sino ka? Ang tinutukoy mo. Na walang kwentang Shen na yon. Ang lakas ng loob mo.
Pakawalan mo agad ang anak ko. Kapag hindi, sisiguraduhin kong lahat ng may kaugnayan sa'yo ay mamamatay ng malagim. Pupunta na ako sa pamilya Jiang ngayon. Kapag may nasaktan kahit isa sa pamilya Jiang, sisiguraduhin kong pahihirapan ko ang anak mo ng dahan-dahan. Nababaliw na siya. Pinagbabantaan niya ang pamilya Xiao. Pati na rin ang buong Hilaga. Magkakagulo ito. Paandarin mo ang kotse. Akala ko mukha lang siyang pera at ayaw sa gulo. Isang kakaibang tao. Hindi ko akalaing ililigtas niya ako. Bagong balita mula sa headquarters 5 minuto ang nakalipas. Maraming martial arts expert ang nagpakita sa labas ng mansyon ng pamilya Jiang. Sa inisyal na investigasyon may hindi bababa sa 30 huaryang. At may Grandmaster din. 3 ano? Shen inutos ng nakakataas. Naihinto natin ang pag-usad at maghintay ng backup. Ituloy mo ang pagmamaneho. Shen, hindi niyo ba narinig? 3 Grandmaster. 30 huaryang. Hindi sila basta-basta kalaban. Kung pupunta tayo ngayon para na rin tayong nagpakamatay. Kahit gaano ka pa kalakas, imposible iyon. Paandarin mo ang kotse. Anong gagawin natin? Shen, Pingan, gaano ba talaga kalakas ang tiwala mo sa sarili? Umalis kayo. 你到底有多大的底气？ O mamatay kayo. Ikaw pala yung walang kwentang Shen na pumasok sa pamilya. Napakayabang at mangmang na bata. Dahil gusto mo nang mamatay. Pagbibigyan kita. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Karaniwan lang ang galaw ng espada mo. Panay iwas lang. Hari ng espada parang pagong. Nagmamadali ako. Sumugod na kayong lahat ng sabay-sabay. Sumugod na kayong lahat. Sugod. Sunod. Sayong. Anong sinasabi mo? Uwi na tayo. Anak ko, nandito na ako. Tayo. Papa Lolo. Natakot kami para sa'yo. Magpahinga muna kayo. Tara. Roshen. Nagkamali ang pamilya Xiao. Parang awan nyo na patawarin nyo ako. Palayasin nyo ako, handa akong ibigay ang lahat. Ngayon alam mo na ang mali mo. Anong klaseng makadiyos na kapangyarihan ito? Ang lakas ng amoy ng dugo.
Hindi ba may 3 Grandmaster na nandito? Paanong nangyari ito? 3年宗师聚集于此， Kagagawan ito ni Senior Shen. Napakalakas talaga. Mga taga King Yun Sek. May malaking sukat ba? 有大 Senior Shen, 身 ang ganda ng monghing ito. Hindi kaya may gusto siya kay 大 Shen. 姑长得可不错，他 Senior 很 Shen, 有意思了。 mahangin sa labas ng King Yun Sek. Patawarin niyo po kami. Tama-tama, Nurse Shen, pumasok po kayo. Yuyan, alalayan mo si Aim Shen para makapagpahinga sa loob. Senior, na parito po ako. 进去休息。 Una, para magpasalamat sa ibinigay niyong 1,000-year ginseng. Pangalawa, ang mga tao sa King Yun Sek ay nagkasala sa inyo. Ito po ay 5 milyon. 我清宗之人，此番多有得罪。 Humihingi po ako ng tawad sa inyo sa ngalan ng King Yun Sek. Sana po ay bigyan niyo kami ng pagkakataong makabawi. Ang mga tao mula sa tanyag na King Yun Sek sa mundo ng martial arts ay ganito makitungo kay Im Shen. 青云宗的人， Kagalang-galang na mongha. Ang nagkasala sa aming pingan ay ang inyong sekta. At hindi ikaw mismo kaya. Bakit ikaw ang umaako ng pagkakamali nila? Sa tingin ko, hindi mo sila pwedeng irepresenta tama. Senior, mayroon po akong 2,000 rito ay hindi. Basta mapatawad niyo lang ang utang ng King Yun Sek sa Longhu Mountain. Gagawa po ako ng paraan. 青云宗欠龙虎山的欠， Sisiguraduhin kong maibabalik ko iyon lahat. Ayoko. 尽数奉还的。 Paano mangyayari yon? Bagay. Dahil ginawa na ito ng King Yun Sek. Panindigan na nila. Kailangan nilang maging handa. Sa mga kahihinatnan nito, hindi nagbibigay ng kahit kaunting respeto sa isang matandang sekta. Shen Pingan, hindi ka talaga maintindihan. Mongha, 你还真是让人看不得。 alam kong ang King Yun Sek ang pinakamataas sa mundo ng martial arts. Maraming malalakas sa sekta 青 niyo. 云宗是武道界的泰山北斗， Pero iminumungkahi ko simula ngayon. Isara niyo na ang King Yun Sek. 从现在开始，你们 Anong 青云 sinabi 宗 mo? 封山锁宗。 Kahit anong hakbang ang gawin ni Amy Shen susunod, hindi na ako magugulat. Kailangang ihanda ng King Yun Sek ang sarili nila. Kung ako sa iyo, 要做好承受的心理准备。 lalayo na ako sa sektang iyan. Dahil sa nakikita ko, masyadong masama ang mga gawain ng King Yun Sek niyo. Kahit siguro ikaw. 有些下作。 Sa totoong lakas ni Amy Shen, ay walang malinaw na ideya. Ano dapat alam mo? Para sa mga Grandmaster at pataas, may napakahigpit na pag-uri ng lakas. Ang taong kayang baguhin ang takbo ng isang digmaan mag-isa ay tinatawag na Martial Lord. Ang nasa rurok ng Martial Lord ay Martial King. Ang mas mataas pa at kayang protektahan ang isang bansa ay Martial Emperor. At ang pinakamataas ay isang Strategic Existence. 为武尊， Ito ang codename ni Amy 这便 Shen. 是堪称战略级存在的 Siya ang pinuno ng Divine 先生的代 Beasts. 号是神兽之首。 Ang ganitong nilalang, kahit kailan ay hindi posibleng malampasan. Impossible ayon. 不可能， 20 anyos pa lang siya. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi aabot sa ganito. Para sa isang tulad niya, ang edad ay walang halaga. 是最没有意义的东西。 Hindi talaga namin alam na aabot sa ganito. Ngayon ay may pagkakataon pa para bumawi. Pumunta agad sa Bingsheng para humingi ng tawad. Maghanda ka ng 10 milyong kabayaran. Kasabay nito sa ngalan ng King Yun Sek. Maglabas ng formal na liham ng paghingi ng tawad sa pamilya Jiang at kay Shen Pingan. Master, kailangan ba talaga nating? Gawin ito. Sa tingin mo ba gusto kong mangyari ito? Hindi basta-basta titigil si Shen Pingan. Kailangan nating ipakita ang buong pagpapakumbaba natin. Kung tatanggapin niya ang pera at paghingi ng tawad, tapos na ang issue. 若是不收， Pero kung hindi niya tatanggapin, at patuloy na manggugulo, lalabas na siya ang masama at makitid ang utak. Ang galing mo, Master.
Napakatalino ninyo. Gawin mo ang sinabi ko. Tandaan mo huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Kung sakaling magmatigas pa rin siya, siya ang malulugi. 便是他。 Masusunod po. Aray. Aray. Naku po, Ang batang ito, kakababa mo lang ng bundok ilang araw pa lang. hindi mo na mapigilan ang sarili mo. Ang dragon ay lumalangoy sa malawak na karagatan. Ang tigre ay umaatungal sa kabubatan. Kahit ano paman, Pareho lang. Ha ha ha. kailan tayo kakain? Gutom na ako, gutom na ako. Ang lalaking ito nakakatalo lang sa 3 grandmaster sa isang iglap. Ang unang sinabi pagpasok ay gutom na siya. Isang henyo talagang henyo. Pagkain. May pagkain ipapahanda ko agad sa chef natin. Hindi ipatawag ang pinakamagaling na pangkat ng mga chef. Magkakaroon tayo ng welcome feast ngayon. Para kay Pingan ang aking mahal na manugang. Ito ang pinakamahalaga ngayon. Ayon sa Article 7 Clause 3, ang relasyon natin ay puro negosyo lang. Huwag kang mag-ilusyon. Bawal ang hindi kinakailangang pagdikit. Anong kontrata wala nang visa iyon? Simula ngayon, ako si Jiang Yuyan ay asawa mo na. At hindi na ako hihiwalay sa iyo habang buhay. Bitiwan mo ako, hindi pwede. Asawa ko, nasasaktan ako. Sino ang pwedeng tumulong sa sabog na ako? Ang maging matakaw ay isang biyaya. Napakaswerte ng manugang ko. Napakaswerte talaga niya. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng ganito. Karapat dapat lang. Busog na ba kayo? Pumunta muna kayo sa kwarto. May pag-uusapan lang kami ni Pingan. Ito ang pandagdag na dote ng pamilya Jiang para kay Yuyan. At para sa iyo na rin 1 bilyon. Naku, hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Hindi po ako ganoong tao. Gusto siguro akong suhulan ng matandang ito. Para magtrabaho sa kanila. Huwag na siyang umasa. Alam kong napakaliit ng bincheng para sa isang dragon na tulad mo. Ang iyong Yuyan. Kung gusto mong manatili, manatili ka. Kung ayaw mo naman kahit saan ka man magpunta. O kahit anong gawin mo. Susuportahan ka ng buong pamilya Jiang pero hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Sa bagay para sa taong tulad mo. Paano mo magugustuhan? Ang maliit na halagang 1 bilyon. Marami ba? Hindi naman 1 bilyon lang, hahaha. Dahil sa ilang milyon. Nagpanggap akong boyfriend at nagpakasal na pagod ng husto. Ngayon bibigyan agad ako ng 1 bilyon. Katumbas ng 100 ilang milyon. Teka, may isa pa akong tanong. Ano yun kung ilalagay ang 1 bilyon na ito sa bangko? Ang araw-araw na interes. Kahit wala akong gawin sa 1 bilyon. At hayaan lang sa bangko para sa interes. 30 milyon sa 1 taon. 82,000 sa 1 araw. Ibig sabihin, kahit wala akong gawin maghapon. Pikit mataman. Makakabili na ako ng 1 kotse araw-araw. Sasali ba siya sa pagpili ng top student sa senior high? Hindi ito maaari. Pasensya na, masama ang pakiramdam ko. Parang nilalamig ako.
Ang lason sa katawan mo. Lason. Ang ibig mong sabihin siksiyaw Renmei. Wala naman akong kakaibang naramdaman. Akala ko magaling na ako. Akala mo lang iyon. Ang bagay na ito, hindi gaanong makakaapekto sa una. Makararamdam ka lang ng kaunting lamig. Pero kapag tumagal, unti-unti nitong sisirain ang sigla ng katawan mo. At kapag lumala, maaari kang mabaog. Anong gagawin natin? Dapa ka sa kama. Sabi ko dapa ka sa kama. Ang lalaking ito may binabalak na kaya siya ngayon. Kung gusto niyang makaisa, sabihin niya lang. Bakit kailangan pang magpaligoy-ligoy? Dahil maganda ang pinakita mo ngayon. Maganda ang mood ko, pinapayagan na kita. Tanga, anong ginagawa mo? Kailangan ng aking espesyal na enerhiya na dumikit ng direkta sa balat ng likod mo para tuluyang maalis ang lason sa katawan mo. Para linisin itong tuluyan. Bakit mo hinuhubad ang damit ko? Ang bastos mo. Ikaw, gagamutin pa ba natin? Siyempre gagamutin. Ang sarap sa pakiramdam. 好舒服呀！ Ang sarap sa pakiramdam. Alam ko na talagang magaling ang manugang ko. 肯定行。 Hindi lang dahil sa galing niya, kundi ang sigla ng dugo niya, pati ang tigas ng buto. Primal Chaos Aura. Ang unang 8 antas ay puro lakas at tapang, kailangang lampasan ang ika-9. Para mabalanse ang yin at yang, kailangang makipag-isa sa may Phoenix Yin Physique. Para maging balanse. Masira para mabuo ulit. Para lumakas lalo. Ang tadhana ng batang ito ay nasa mundo ng mga mortal. Shen Pingan. Lumuhod ka sa Reyna. Tingnan mo ang ganda ng paa ng Reyna, hindi ba? 好看吧？ Hihi. Ang babaeng ito. Ito ba talaga ang tadhana ko? Walang hiya ka. Manyak, may masama nga siyang balak. Pero bakit medyo na-excite ako? Master, nandito si Miss Gu ng 947 Bureau. Papasukin mo siya. Shen, Master Jayang, pasensya na sa abala. Shen, naparito ako. Para formal kang imbitahan sa ngalan ng 947 Bureau bilang aming special consultant. Opisyal na pamantayan ito ng gobyerno. Mukhang ang misyon ni Pingan ay kinikilala rin ng bansa. May sweldo ba? May sweldo ba? Bilang special consultant, ang basic salary mo buwan-buwan ay 100,000. Sagot lahat ng benepisyo at insurance. Ito ang payroll card mo. At sa tuwing tatanggapin mo ang aming hiling, para tapusin ang isang espesyal na misyon, makatatanggap ka ng bonus depende sa hirap ng misyon. Walang limitasyon. Kung ganoon, Kung may malaking problema na hindi nyo kayang lutasin, pwede nyo akong hanapin. Pag-iisipan ko ito, sa totoo lang. Shen, may isang malaking problema ngayon. Pero hindi sa amin, kundi sa iyo. Problema ko, kakatanggap lang namin ng balita. Kumalat na sa internet ang ginawa mong pag-atake. Sa mga nakaraang araw,
Ang pinuno ng nakababatang henerasyon ng pamilya Xiao sa kabisera. Isa sa 4 na kilalang Young Master si Xiao Qingyi ay nagsalita na. Luluwas siya dito para personal kang hamunin. Matalik ba silang magkaibigan ni Xiao Renmei? Kaya niya ba ito gagawin? Magkadugo sila parehong Xiao. Pero sa katayuan ni Xiao Renmei, wala siyang karapatan na makita man lang siya. Sa madaling salita, wala talaga silang koneksyon. Sira ba ang ulo niya? May sapak ba siya? Bakit kailangan pa niyang manggulo sa akin? Itong si Xiao Qingyi, isa siyang martial arts fanatic. Kahit 27 taong gulang pa lang siya. Siya ay nasa rurok na ng martial lord. Ang codename niya sa 947 biro ay Kyongki. El Roshen, may elder mula sa Kinyon Sect sa labas. Gusto raw kayong makausap. Sabi niya nandito raw siya para humingi ng tawad kay M. Roshen. M. Shen. Alam ko na po ang pagkakamali ko, sana patawarin niyo ako. Sana palagpasin niyo na po ito. Kalimutan niyo na po ang nangyari. M. Shen. Dala ko po ang 10 milyong kabayaran para personal na humingi ng tawad sa inyo. M. Shen. Patawarin niyo na po ako. M. Shen. Patawarin niyo na po ako. Patawarin niyo na po ako. Ano? Na-realize mong wala kang laban. Ngayon gagamitin mo ang konsensya ko. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Daming nagtatagong paparazzi rito. Hindi ba para makakuha ng video? Para siraan ako gamit ang konsensya. Anong pinagsasasabi mo? Paanong magiging? Dahil gusto mong sumikat. Tutulungan kitang sumikat. Anong ibig mong sabihin? Ano? Teka, Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Akala mo ba hindi ko alam ang binabalak nyo? Kumuha ka ng maraming paparazzi para palihim akong kuhaan. Para siraan ako at gamitin ang konsensya ko, di ba? Sayang nga lang. Ako ay isang taong na naiinis sa inyo. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon kinalaban mo na talaga ang Kinyon Sect. hindi ito kakayanin ng Maliit na Longhu Mountain mo. sinasabi ko sa'yo. Sabihin mo sa Kinyon Sect nyo. Ang alitan natin ay nagsimula na maghanda na sila. Ito ang kahihinatnan. Sige, maghintay ka. M. Shen, ginawa mo iyon sa mga taga Kinyon Sect, baka maghiganti sila. Basta masaya ako. Dahil may lason pa sa katawan niya. Na nag-iwan ng sakit. Dadalhin ko siya para magpagamot. Sige, sige, bilisan nyo. Galingan nyo ha. Gaano ba talaga siya kalakas? Gagamitin ba niyang palusot ang pagpapagamot para pagsamantalahan ako? Kailangan ko bang magpanggap na lumalaban? Para makita niya, kung isipin ng manhid na ito na lumalaban talaga ako. Baka tumigil siya. Pero kung masyado naman akong game, ang taong ito, baka isipin niyang malandi ako. Sa bagay, asawa ko na siya. Bahala na siya kung anong gusto niyang gawin. Dapa sa kama. Ah, Tapos gagamutin mo na ako. Gaya ng kahapon. syempre. Medyo naguguluhan lang ako. 当然是那个吧。 Sige, simulan na natin.
Sabi ng matandang iyon mapanganib ang mga babae. Iba ang nangyayari ah. Mayroon akong 1 bilyon. Dapat nakahiga lang ako sa mansyon at nagpapakasarap. Bakit pinipilit akong bigyan ng leading lady? Shen, ang tungkol sa King Yunsek ay naging malaking issue. Kaya na-pressure ang headquarters namin ngayon. Ano sa tingin nyo ang dapat nating gawin para matapos ito? Matapos. Ang codename ko ay Azure Dragon. Dahil ganoon ang trato sa akin ng King Yunsek. Nilabas ko lang ang tunay nilang kulay. At tinatanong mo ako kung paano tatapusin ito. Shen, ang King Yunsek ay hindi basta-basta titigil. Paano kung saktan nila ang mga tao sa paligid mo? Dito sa mundo, wala pa silang kakayahan. May lakas ng loob siyang sabihin iyon. Saan ba galing ang kumpiyansa niya? May kailangan ka pa ba? Huwag kang mag-alala, mayroon pa. 有。 Shen, Si Xiao King ng pamilya Xiao sa kabisera ay nandito na. Siya yung siraulong fanatic, hindi ba? kakatanggap lang namin ng balita. Nasa Bingqing na siya ngayon. Gusto ka raw niyang imbitahang magsaa. Sabihin mo wala akong oras, sobrang busy ko. Shen, siya si Kyongki. Siya ang pinakamagaling na henyo ng pamilya Xiao sa kabisera. Ano ngayon, henyo? Ganun ba siya kagaling? Muntik ko nang makalimutan. Ang nasa harap ko ngayon ay ang pinakamagaling sa lahat ng henyo. Shen, Miss Xiao. Si Xiao King ng pamilya Xiao sa kabisera ay nasa labas. Hinarangan ang pinto. Ilang tao ang dala. Isa lang pero. Pero ano? Dala niya ay isang excavator. Anong kalokohan ito? Sabi niya kung hindi ka lalabas. Hindi siya aalis. Maghuhukay siya at magtatayo ng bahay sa tabi mo. Para maging kapitbahay mo. Para araw-araw siyang makapaghamon sa'yo. Baliw talaga siya. Para iwas gulo sa susunod. Mukhang kailangan ko na siyang labanan. Makikita ko na ba ang labanan ng dalawang pinakamagaling na henyo sa mundo? May sakit ka ba sa pag-iisip? Sa wakas nagpakita ka rin, Shen Pingan. Bakit ka naghahanap ng sakit ng katawan? Ako naghahanap ng sakit ng katawan, baka ikaw ang gusto ng mamatay. Madalang akong makipaglaban. Hindi ko makontrol ang lakas ko. Baka mabalian ka o mapilayan. Baka maghanap na naman ng gulo ang pamilya Xiao nyo. Ayoko sa mga abala. Mabalian at mapilayan. Hindi mo ba inisip na baka ikaw ang matalo? Hahaha. Ha, nakakita ka na ba ng elepante na natalo sa langgam? Kailangan ko lang kontrolin para hindi ko matapakan at mapatay ang langgam. Kung ganoon, ako si Xiao Qingyi ay sumusumpa ngayon. Ang laban na ito ay sa ating dalawa lang. Walang kinalaman ang ating mga pamilya. Mabuhay man o mamatay. Hindi makikialam ang pamilya Xiao sa kabisera. Sige, pwede na ba yon? Napakawalang hiya. Ito ba ang pamamaraan mo? Sige na, pwede na. Sabihin mo lang kung handa ka na. Kahit kailan basta handa ka na. Pwede na nating simulan. Ang aura niya, mas lumakas pa kumpara noon. Pwede na ba akong magsimula, huwag kang matakot? 当然，就怕你 Bakit mo ako sinampal? Naga one-on-one tayo tapos sasampalin mo ako. May rule ba na bawal manampal sa laban? Nagbibiro ka ba? Tayo ang pinakamalakas sa lahat. 界的强者， Mas mataas pa sa mga Grandmaster. Dapat ganyan ang laban natin. Tapos ganito. At sa huli magpapakawala ng malakas na ultimate move. Para tapusin ang kalaban sa isang tira. Anong klaseng atake 这 yan? 算什么招式啊？ Kulang pa ba yon? 不够啊！ Anong sinabi mo? Ganito sa loob ng 10 tira kapag natamaan mo ang laylayan ng damit ko.
Talo na ako. 如何？ Sige ikaw na Azure Dragon. Tingnan ko nga kung gaano kakalakas. Baliw na ba siya? Si Kingi ay nasa rurok ng Martial Lord. Kahit 10 tira na hindi siya matatamaan. Kahit nasa rurok pa ng Martial Emperor, imposibleng magawa iyon. Baka naman kaya niya. Ano ba? Tingnan natin kung paano mo may iwasan ito. Ganoon ba? Aaminin ko, ang galaw mo ay mas mabilis sa akin. Pero hindi pwedeng puro iwas lang sa laban. Hindi ako naniniwala na ang pag-atake at depensa mo ay mas magaling sa akin. CJ, Iron Shirt, hindi ako iiwas. Buwisit. Paglalaban-laban lang. Bakit kailangan pang sumigaw ng kung ano-ano? Nasira niya ang Iron Shirt ng pamilya Xiao sa isang suntok. Shen Pingan, sino ka ba talaga? 究竟是何等的实力？ Nasira ang Iron Shirt ko. May potensyal ka. Kaya lang walang kwenta ang pinag-ensayuhan mo. Puro forma lang. Umuwi ka at pag-aralan ang totoong laban. Sabi na sa kasabihan, huwag masyadong magyabang. Laos na ang mga nakakatakot mong salita. Huwag mo na akong hahanapin ulit. Teka, Ano bang ibig mong sabihin? Gusto kong maging disipulo mo. Tigil. Hindi ako tumatanggap ng disipulo. Kung ganun, magiging ampon mo na lang ako. Sira ba ulo mo? Mas matanda ka pa sa akin. Tapos tatawagin mo akong ama. Tama ba yon? Kung sa tingin mong hindi maganda ang ama, 合适。 pwede ko ring ibahin ang apelyido ko, ama. Ikaw, basta-basta mo na lang tinawag na ama. 叫出来了。 Hindi ka ba nahihiya? Wala ito. Basta maturuan mo lang ako ng martial arts. Kahit maging ina pa kitay na. Ina. Tigil. Ganito. Humanap ka ng matutuluyan dito sa Bincheng. Tuturuan kita ng ilang galawan. Kung may oras ako, tuturuan kita. Maraming salamat, ama. Ipaghahanda kita ng regalo, ama. Ang mga tao sa syudad. Ang kakapal talaga ng mukha. Hay. Gusto ko tuloy bumalik sa bundok. report Azure Dragon ay nasa strategic level na. 接近战略期。 Ama, ito ang mga inihanda kong regalo para sa inyo. Malaking villa sa kabisera. Limited edition luxury cars. At Supreme VIP card sa mga pinakasikat na jewelry store sa mundo. Upuan ng pamilya Xiao. Mukhang hindi kayo interesado. Kailangan ko nang ilabas ito. Libreng buffet sa pinakasikat na Wagyu restaurant sa buong mundo. Libre habang buhay. Ama, turuan mo na ako. Ama, turuan mo na ako. Ama, inatulungan mo naman akong pilitin si ama. Suko na talaga ako sa'yo. Sige, mamaya tuturuan kita ng isang dalawan. Hindi ko maipapangakong marami. Pero sigurado aabot ka sa peak ng Martial King. Salamat, ama, mahal na mahal kita, ama. CJ, Anong klaseng tao ito? Paano nagkaroon ng ganitong tao? Sa pamilya Xiao sa kabisera. Ah. Ang babaeng ito.
Sinusubok ang determinasyon ko. Sinusubok ang determinasyon ko. Good boy. 木头， Sinasadya mo ba ito? Palagay ko sinasadya mo ito. Palagi mo akong pinapangalay at kinikiliti. May balak ka bang masama? 想做什么坏事呀？ Anong klaseng mga salita yan? Sige, magpahinga na tayo. 休息吧。 Asawa ko na naginip ulit ako ng masama. 做噩梦了。 Natatakot ako, yakapin mo naman ako. 又来。 Na naman. Nung isang araw natakot ka sa kulog. Kahapon nanood ka ng horror at ayaw mong matulog mag-isa. Bukas baka maglakad ka habang 这个什么 natutulog. 双休？ Asawa ko yung sinabi mong dual cultivation. Subukan na kaya natin. Dual cultivation. Gusto ko rin sana. Pero sinabi lang sa akin ng matandang yon na kailangan kong mag-dual cultivate sa isang may Phoenix Yin Physique. Saan na ang proseso at hakbang? At mga paalala para sa kaligtasan. Wala kang sinulat ni isang letra A. Ano yun, hindi pa ba oras? Matulog na tayo. CJ, Roshen, may matandang pari sa labas, gusto kayong makausap. Sabihin mo ayoko. Pero minumura niya kayo. Minumura ako. Ang pinan natin ngayon ay kinikilala at iginagalang sa buong Huaxia. Sino ang hindi nakakakilala sa Azure Dragon? tama. At sa teritoryo ito ng pamilya Jiang A. Sino ang may lakas ng loob na pumunta dito at murahin siya? Ano ang sinabi niya? Roshen, medyo masama po pakinggan, sige lang. Sabihin mo lang, hindi naman ako magagalit, sige po. Sabi niya palabasin daw yung tarantadong bata na yon. Sinong tarantado? Hahahabutihin kong disipulo. Sa wakas nahanap rin kita ng master mo. Simula nung umalis ka noong isang araw. Araw-araw akong hindi makakain. Ay naku, at hindi rin makatulog. Iniwan mo akong nag-iisa at kaawa-awa. Kahit mainit na pagkain hindi ko matikman. Puro inasinang gulay at malamig na tubig lang, hahaha. Ikaw. Hahaha, ang galing ah. Ayos ba? Hala master, saan kayo pupunta? Disipulo mo ako, hindi ko nagawa ang tungkulin ko kaya nahirapan ka. Ito ba ang sikat na master ng Azure Dragon? Parang may mali sa itsura niya. Huwag mong husgahan ang tao sa labas na anyo. Huwag kang bastos. Ang matandang Jiang. Binabati ang Fairy Master. Fairy Master, hindi na kailangan ang formalidad. Ako ang abang lingkod, si Shen Huayuan. Hoy, ikaw bata. Bata, Master Po, ayos lang ba ang master? 好， Anong alam mo? tingnan mo pa lang siya, alam mo nang maganda ang kalusugan niya. Kailan kayo magkakaanak? Heto na naman tayo. Sabi ko sa inyo, Master, ano bang ginagawa niyo rito 到 ngayon? 底来干嘛？ Narinig ko kasing mayroon kang 1 bilyon. Jayang. Hoy matandang gurang, hanggang dito ba naman pinagnanasaan mo pa rin? Kailangan ko ang pera. Kailangan mo rin ng pera. Hahaha, may bago ba roon? Sino bang hindi kailangan ng pera? Iba yon. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na lang kung bibigyan mo ako o hindi. Bibigyan. Kapatid mo. Kung hindi mo ibibigay, kahit wag na ang 1 bilyon. 10个亿了。 Kahit 1 kusing hindi ka magbibigay, sigurado ka. Siyempre sigurado ako. Sinasabi ko sa'yo, kahit na ano pang sabihin mo ngayon. Huwag kang umasang makakakuha ka sa akin ng kahit 1 bilyon. Mabuti-buti.
Sasabihin ko sa inyo itong si Pinga nung bata pa sobrang pilyo. Bata kasi eh. Normal lang ang maging pilyo, iba iyon. Sasabihin ko sa'yo. Nung 5 taon siya, umiihi pa rin sa kama. Nung 7 taon naman, Naligo siya sa ilog ng walang damit. Tapos nakagat siya ng pagong. hulaan mo kung saan nakagat sasabihin ko sa inyo. 100,000 kunin mo na ito at umalis ka na. 100,000 tingin mo ba sa akin pulubi? Anong pulubi sa bundok ang nakakagastos ng 100,000? At heto pa itong si Pingan. Nung 12 taon siya, sumilip sa mga tao sa kabilang templo habang naliligo. Tapos tumalon mula sa bubong. At nahulog sa isang banyo. Nasira ang 20 taon nilang pag-ingat sa sarili. Nasira ang puso nila. Gawa-gawa mo lang yan. Anong itsura mo nung bata ka? Hindi ba kung anong sabihin ko yun? Sabihin mo na lang, gusto mo bang mapahiya o hindi? Ayoko ng pera. Ayoko nitong kamakailan. May nabasa pa akong kwento. Sobrang ganda. Ito ay tungkol sa isang matapang na binatilyo na pumasok sa kumbento at nagpalakas sa kumbento. Gusto mo ba ang kwentong ito? Shen Huayuan, may kwento rin ako tungkol sa isang templo. Ito rin ay tungkol sa isang binatilyo. Dahil pumasok siya sa templo. Kawawa siya, sobrang sama ng matanda. Hoy matandang gurang, kakalabanin talaga kita. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Ang proseso ng dual cultivation, ang lahat ng mga paalala sa kaligtasan ay nandito pagkatapos ng gabi. Isa na namang martial saint sa mundo. Ano sa tingin mo? Sigurado ka ba? Siyempre. Siguradong nakasulat lahat tungkol sa dual cultivation. Lahat ng paalala, paraan at posibleng panganib. Talagang kumpleto ito. Pag-isipan mo, ano ang mas mahalaga, 1 bilyon o ang maging martial saint? Ang maging martial saint. Paano naman ang 1 bilyon? At mananatili pa rin ang maganda mong reputasyon. Hindi ba maganda yon? May punto ka nga doon ah. Hahaha, yung mga sinabi ko tungkol kay Pingan. Nagbibiro lang ako. Huwag niyo seryosohin. Aalis na ako, hahaha. Paalam, butihin kong disipulo. See you again, hahaha. Gurang na ito. May natutunan din siya. Ano ito? Sabi niya ito daw ang susi para maabot ko ang martial saint. Teknolohiya para mapabuti ang pagpaparami ng baboy. Sigurado ka ba na ito ang susi sa pag-abot mo ng martial saint? Diyos ko. Naku po. Pingan, hindi kaya ito ang tunay na susi? Isang website link. Hindi kaya ang sikreto ay nasa website na ito? Tingnan natin. Bakit parang may masama akong kutob? Ano ito? Parang naintindihan ko na ang ibig sabihin ng matandang iyon. Anong? Ang tinatawag na dual cultivation. Ang totoo ay ano? Pagpaparami. Pisikal na konsepto at mga paalala sa kaligtasan.
Tungkol naman sa website na ito ang pagtuturo. Matandang walang hiya. Ibalik mo ang 1 bilyon ko. CJ, gusto mo bang subukan? Iyon. Sasabihin ko sa'yo hindi kita pipilitin. Kahit na malaki pa ang pakinabang nito sa akin, hindi ko gagawin. Manhid, sino bang may sabing ayaw ko? Dedma, Tingnan ko lang kung may dahilan ka pa para tanggihan ako ngayon. Asawa ko. Kakatapos ko lang ayusin ang webpage na ito. May 9 na kategorya lahat. Simula ngayon, lalaruin natin bawat kategorya 1 beses araw-araw. 9 na beses sa isang araw. Siguro hindi magtatagal at ikaw ay. 9 na beses sa isang araw. Siyempre, kailangan yun. Kailangan nating magmadali. May 4 pang sesyon ng dual cultivation ngayon. Sobrang nakakapagod ba ito? Ang susunod nating gagawin ay, Huwag kang lalapit. Pingan, narinig ko ang lakas ng sigaw mo kagabi. May masakit ba sa'yo? Mawala siyang masakit. Sobrang sarap nga ng pakiramdam niya, may mga natutunan din siya. Oh. CJ, kahit ayaw kong aminin, pero sa ganitong kadalas, tunay ngang naabot ko na ang pagiging martial saint sa loob lang ng 1 linggo. Pero bakit pakiramdam ko naging martial saint na ako? Nanghina rin ako nakupo. Hahaha, Dingye Shen. Ay, Shen, okay lang ba kayo? Ayos lang ako. Anong nangyari, Dingye Shen? Yung ilang matatanda sa Kingyun sect na nagtatago ng ilang dekada. Lumabas na. Lumabas na sila. Anong kinalaman ko doon? Ang balitang ito ay nakasira ng husto sa reputasyon ng Kingyun sect. Kakaanunsyo lang nila sa buong mundo. Sabi nila, pangalan mo talaga ang hinahanap nila. Basta basahin nyo na lang. Iniutos ko sa disipulo ng Longhu sect na si Shen Pingan sa loob ng 3 araw. Pumunta ka sa Kingyun sect at lumuhod sa harap ng aming bundok para humingi ng tawad. Kung hindi maghanda ka sa kahihinatnan. Halata namang nilinlang ng Kingyun sect si Pingan. Tapos ngayon gusto pa nilang lumuhod si Pingan para humingi ng tawad. Bakit hindi ko naman yung desisyon? Shen, yung mga taong yun bago nag-retreat ay totoong Martial King na. Peak. Mas malakas sila kay Xiao King ng higit sa 1 antas. Ngayon, mas hindi na malaman ang lakas nila. Ngayon, mukhang hindi na talaga sila titigil sa'yo. Ganito. Magsulat ka rin ng open letter para sa kanila. Anong isusulat sa open letter? Sabihin mo sa Kingyun sect. Sa loob ng 3 araw kailangan nilang palayasin lahat ng disipulo. Magsasara sila. Kung hindi isara ang kanilang sekta sa 3 araw. Ako na mismo ang magsasara, hindi pwede. Shen, malakas ang puwersa ng Kingyun sect. Ang punong tanggapan ng Daomen ay nakabase doon. Huwag na natin isipin ang iba pa. Kung gagawin mo talaga iyon, ang yaman ng Kingyun sect ay gagamitin para ibagsak ka. Mamamatay ka sa batikos. Kingyun sect. Ano pa? Shen, hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay, Ito ang pinakamahalaga. Kung ganoon sila kayaman. Kaya, ibahin na lang natin ang paraan. Ipamalita mo sa buong mundo. Sabihin mo makikipagpustahan ako. Sa Kingyun sect. pustahan-pusta saan? Hindi ba mayaman sila? 1 bilyon. Sabihin mong kahit sino sa Kingyun sect. Kahit sino mang makakatalo sa akin. Buong buhay ko susundin ko sila. Pero kung wala sinuman sa kanila ang tatalo sa akin, kailangan nila akong bigyan ng 1 bilyon. Yung perang kinuha ng matandang iyon. Siguro mababawi ko rin kahit paano ngayon.
Wala namang problema sa pustahan. Kaso 1 bilyon. 1个亿。 Shen, minamaliit mo naman yata ang King Yun Sek. Mayroon silang plantasyon sa loob ng sekta. Maraming halamang gamot na nakatanim doon. 1,000 taong gulang na ginseng palang napakarami na. 1,000 taong gulang na ginseng. 200 lang ang halaga noon, di ba? 200, Shen, nagbibiro ba kayo? Ang magandang uri ng 1,000 taong gulang na ligaw na ginseng. Hindi mo mabibili ng 2 milyon iyon. Hindi bababa sa 5 milyon. Kung may nangangailangan nito, maaari itong umabot sa 10 milyon ano. Shen Huayuan, matandang walang hiya, ikaw niloko mo na naman ako. Tatanungin kita, kung gagamutin mo ang isang prinsesa ng maliit na bansa sa Europa, at tatagal ang buhay niya ng 20 taon, magkano ba dapat? Depende sa sitwasyon iyan. Pero dapat hindi ito bababa sa 30 milyong dolyar. Hahaha. Matandang tarantado. Paano kung papatayin mo ang pinuno ng isang maliit na tribo? Ayon sa kasalukuyang presyo ng pagkuha ng mamamatay tao sa black market, malamang nasa 300 milyong dolyar. Shen Huayuan, matandang walang hiya, matagal ko na itong sinasabi. Matagal na tayong magkasama. Tinulungan kitang kumita ng bilyon-bilyon, wala ba yon halaga? Sinabi mo sa akin na ilang libo lang ang halaga nito, hindi ba? Hahaha. Sige, sabihin mo sa King Yun Sek na isusugal ko ang lahat sa kanila. Shen Pinyan, maraming beses mo nang binabastos ang King Yun Sek ko. Pagbabayaran mo yun ngayon. Ama ako na ang bahala sa kanya. Ama ako na ang bahala sa kanya. Maganda nga na malaki na ang ipinagbago ko. Para makita mo rin ang bunga ng itinuro mo sa akin. Sige, ikaw ang bahala. Matandang walang hiya, gusto mong makalaban ang tatay ko. Dadaan ka muna sa akin. Ikaw, bata. Nasa peak lang ng Martial King. Wala kang karapatan na kalabanin ako. Alam mo bang nasa Martial Master rank na ako? Martial Master. Naabot na pala niya talaga ang Martial Master realm. Kahit na peak lang ng Martial Master si Azure Dragon, aabot sa 3. Ang labanan ngayon. Ewan, lalaban ka ba o hindi? Marami akong natutunang moves sa tatay ko. Gusto ko na sanang subukan. Hahaha. Bata, ang laki ng diferensya ng realms nating dalawa. Paano ka magiging kalaban ko? Kailangan nating maglaban para malaman. Bata, wala ka pa sa edad, ha? Sabi ng tatay ko, una umatake sa mahinang bahagi, pangalawa. Umatake pag hindi handa. Pangatlo, sakalin kapag may sakit. Itong si Xiao Qingyi, kakasama niya palang kay Shen ng ilang araw. Nahawa na agad siya sa kasamaan. Napakamatay nito para sa matanda. Anong Martial Master, walang kwenta yan? Sabi ng tatay ko, ang laban ay nasa suntok na tumatama sa tao. Kahit gaano pa kalakas ang realm, kung hindi mo kayang saktan ang tao, ano ang kwenta nun? Mas mataas ang realm mo sa akin. Kaya mo ba akong talunin? Lakas ng loob mong atakihin ako ng palihim. Atake ng palihim, ang taong ito ay nandito para manggulo sa aming King Yun Sek. Kayong lahat ng mga disipulo ng King Yun Sek, maaaring umatake para pigilan siya. Paanong naging atake ng palihim yon? Shen Pinyan, ang ginawa mo ngayong araw ay hindi mapapatawad. Kung luluhod ka at hihingi ng awa ngayon, Patawarin kita, kung hindi, Shen Pinyan. kahit na may lakas ka. Pero kung magiging kalaban ka ng King Yun Sek namin, talagang malayo pa ang kakailanganin mo. Liang Shen, yung Martial Master na may apelyidong Xiao. Kahit na nakita ko siyang pinapahiya ako tuwing normal na araw. Pagkatapos ng lahat, tinatawag niya akong inaanak na ama. Tinatawag niya akong tatay. Dahil naging matapang na kayo kung ganun.
Shen, Pingan, ang kapal ng mukha mo. Gusto mo ba kaming patayin lahat? Kailangan mong magkaroon ng ganitong kakayahan. Shen, lahat sila ay mailakas ng isang martial master. Baka pakiramdam mo. Talagang hindi ko makita ng malinaw. Nagkataon naman. Eksakto ito nung araw na sinagip niya si Miss Jiang. Siguro ang may sakit. Kung totoo man ang mga nangyari. Pero kung totoo nga, kung gayon hindi kaya siya, ay tunay ngang martial saint. 武圣， Xiao Shenyi, araw-araw tinatawag mo akong amain at ama. Hindi naman pwedeng puro na lang ganon. Tignan mo mabuti ngayon, ituturo ko sa iyo ang ika-4. Sa pagharap sa kalaban, kailangan puksain ang lahat. Paano naging posible ito? Ngayon sa tingin mo kapaki-pakinabang ba ako? Anong gagawin mo? Ako ay isa sa mga pinuno ng Dao Sect. May napakaraming tagasunod. Papatayin mo ba ako? Baka magsisi ka. Papatayin kita. Huwag. Dalhin dito si Mujing bilis. Patay na siya ngayon. Ren Chen, libo-libong disipulo ng Dao Sect. Sige, lumaban kayo. Kaya mo ba silang patayin lahat? Libo-libo, hindi ko masasabi yon. Pero ilang tao lang ang pwedeng dumaan sa daan. Kahit na ang Suyun Sect ang pinakamalaking sekta sa buong mundo. Pero karamihan sa kanilang mga disipulo ay talagang walang alam. Ang iba, gusto lang nilang gamitin ang pag-ensayo para mas lumakas pa. At magkaroon ng mas maraming pagnanasa para sa benepisyo. Pingan, ang kapal ng mukha mo. Dapat ka mamatay. Kung papatayin ko si Ji Qingyun, kung ano pang mukha ang ihaharap ko sa pinuno ng Qingyun. Ano pang mukha ang ihaharap ko sa pinuno ng Qingyun? CJ, alam din ng pamilyang Suyuan kung anong uri kayo ng tao. Hindi ka dapat mag-atubiling gawin ito, tama ba? Madaling pahirapan hanggang mamatay si Wuzun. Dapat mag-iingat ako sa kanya. Akong si Huaxia. May lumitaw na ba namang isa pang estratehikong tao dito? Ngayon bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ng maayos. Kahit na ito'y bundok o sekta. Pera pataas at pababa. Kung hindi, aalisin kita sa iyong nakakahiyang lugar. Anong ibig mong sabihin? Pingan, ikaw ang nagpilit sa akin gawin ito. Kung hindi ka susunod ngayon at magmamakaawa para sa pagpapatawad, huwag mo akong sisihin kung patayin ko siya. May tubig ba sa utak mo? Wala akong pakialam kung patayin mo siya o hindi. Umalis ka. Ang huling pagkakataon na nagalit ako ay dahil sa isang magandang babae. Ito'y dahil asawa ko siya. Hindi naman ako isang birhen. Kahit sinong babae na makita mo ay may dalang balita. At isa pa, nagawa mo pa rin akong gawin itong hindi ka pamilya para sa'yo. Isang babae ang lumuhod at humingi ng tawad sa'yo. Panginoon kita. Mabuti dahil kailangan mong maging ganito. Kung ganoon, huwag mo na akong sisihin. Ye! Shen, uminom siya ng ipinagbabawal na gamot. Sisirit ang kanyang lakas. Siguro. Sisirit ba ito ng mataas? Sigurado kami kung hanggang saan ito aabot. Pero, kailangan niyang maging isang martial saint. Nakatadhana ba ang martial saint? Sino ba ang hindi? May isang espesyal na epekto si Honky, di ba? Talaga ba, huwag mong kalimutan ikaw ay hindi ka nandito mag-isa. Mga mabubuting bagay, huwag maging masyadong walang hiya. Ha 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 ha. Kung gusto ko pa ring iligtas ang aking mukha. Kung gayon, mas nanaisin ko pang lumikha ng lahat ng mga negosyo para sa libo-libong henerasyon. Mawawala ang lahat. Sa tingin mo ba may pagpipilian pa ba ako ngayon na? Anong gusto mong gawin ko? Yine, dapat alam mong ako ay isa na ngayong martial saint. Mas malakas ka man sa akin. Ngunit hindi mo kayang supilin ang sarili ko ng lubusan. Isang laban sa pagitan mo at ako. Kahit kaunting after effects lang yan. At sapat na rin iyon para tuluyang mapatay ang batang babaeng ito. Ren Pingan, nakatatamad na makitang nakaluhod ka sa lupa at humihingi ng tawad ngayon. Ayokong lumaban ng peke. Gusto ko bayaran mo ang martial arts ngayon.
Basta hindi ka na maging banta sa aking kinyon. Papabayaan ko ng natural na mangyari ang babae mo, hindi. Huwag gumalaw gamit ang iyong pagkatao. Paano kita mapagkakatiwalaan, haha? Mayroon ka bang ibang pagpipilian? Shen Pingan, huwag mong kalimutan na ito ang teritoryo ng aking Kinyon Sect. Sa aking kasalukuyang lakas, kung binuksan ko ang aking pinoprotektahang sekta si Dazen, kaya ko pa ring makibahagi sa ito ng payapa. At 100% kaya ko pa rin. Patayin ang lahat ng nasa paligid mo. Shen Pingan, bilisan mo na. Bibigyan kita ng 1 minutong palugi. Pagkatapos ng 1 minuto, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Hahaha, Shen Pingan, hindi mo inasahan yun, no? Magkakaroon ka ng sarili mo ngayong araw. Pumapayag na ako. Papayagan kita. Matandang baliw, kung hindi ka palalabas mawawala yon. Ano? Sinong mabahong bata ito, tingnan mo? Mukhang kailangan pa rin talaga ng tulong ng master mo. Hahaha. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Kabilang sa mga asul na ulap, hindi ko inasahang ganito na ito. Ikaw ba ito, si Huayuan? Isang disipulo mo si Pingan. Kaya gusto mo pa bang lumaban ngayon na? Hahaha, alamat na yuan. Huwag mong kalimutan na ito ang Kinyon Sect. Nasa Kinyon Sect ako bilang minister. Kahit na ikaw ay ganyan, maaaring hindi rin laban sa akin yon. Pangyayari sa gitna ng asul na ulap. Kailan pa naging malaking pangyayari sa Kinyon? Ano? Nagkamali ako. Ano ba talagang ginawa mo? Mga bagay tungkol sa kawalan ng buhay. Ikaw ba yan, siyempre nawala na? Hindi ba? O tama, kakagawa ko lang nito nga pala. Kinuha ko ang 2 halimaw na inaalagaan ng Kinyon Sect nyo. Ikaw, Elderson. Naghari-harian ka sa Kinyon Sect ng maraming taon. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Pagkatapos ng araw na ito, wala na ang Kinyon Sect sa mundo. Ah. Ah. Aalis na ako. Ipadala nyo ang mga tao mula sa headquarters nyo rito. At dalhin nyo ang lahat ng umabuso sa martial arts. At saka, ipagbigay alam sa lahat ang Kinyon Sect. Isasara na ang bundok at sekta. Masusunod po. Bata. Sumunod ka sa akin. Hindi ko talaga inaasahan. Matandang ito. Kinuha mo pala ang pera kong ninakaw mo nitong mga nakaraang taon. At ginamit sa kawanggawa. Ang galing, ang numero 1 pilantropo sa mundo. Ang galing, isang anonymous na pilantropo na nag-donate ng higit 100 bilyon. Kaya i-donate mo na rin yung 1 bilyon ko. Hindi naman. Ang kawanggawa ay kawanggawa. Pero kailangan ko rin namang mabuhay. Nitong mga nakaraang araw may nagustuhan akong isang courtyard house. Sakto, yung si Ruhua sa kabilang na yon, gusto niyang magtanim ng gulay. Kaya ginamit ko yung pera mo para bilhin ito. Tama. Pumayag na si Ruhua na pakasalan ako. Maghanda ka ng pera para sa dote. 2 bilyon lang, sapat na. Shen Huayuan, matandang walang hiya ka.